ng ekonomiya. Ako po si Joe Santiago. Ako naman po si Kibal Daba. Ako po si Adimir Mariano. At ito ang Econofiles! Alam niyo ba yung inflation? Ito ako, kuya. Tingnan mo ako. Pang beauty queen po yung sagot niya, napakaganda. Maraming salamat po. Wait. Mabilis na tawag dito. Yung break natin mabilis na Pagtaas. hindi pa nangyayari. Inflation, ano siya, connected siya sa economic inflation. Ayan. I have no idea. Kayo po. Inflation. Apo. Inflation. INF. LA. Inflation. T-I-O-N. Yung inflation. Sa economic kasi, yung inflation, yung pagbaba at pagtaas ng economic. Depende. Diba? Yun yung inflation. Kasi sa math, yun yung pinag-aaralan. Sa economic, pinag-aaralan yung inflation. Isa na marami sa pamunahing suliranin ng ating bayan ay ang inflation. Ngunit, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng inflation? Bilang mamamayan ng Pilipinas, nararapat lamang na malaman natin ang tunay na kahulugan ng inflation. Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas o pagbabago sa pangkalahatang presyo sa isang partikular na panahon. Ito rin ay isang kalagayan kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Maraming mga salik ang nakaka-apekto sa inflation. Kaya naman, kinapanayam namin si Mayor Domingo upang ipaliwanag sa atin ang ilan sa mga nakaka-apekto sa pagbabago ng inflation. Inflation kasi ay una, pagbaba ng purchasing power ng peso. Meron tayong economic crisis. Humihina ang peso natin against the number one currency in the world, ang dollar. Sa ngayon ay nagkaroon ng economic crisis na dala ng pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika, bumagsak din yung ating ekonomiya. 6 to 7% na economic growth ay nawala. Dating nabibili ng piso ay hindi na nabili ng piso, kundi nabibili na ng higit pa sa piso. Hindi naman tumaas ang sahod, pero lumiit yung nabibili doon dati. Hindi naman nadagdagan ng trabaho, nabawasan pa nga ang trabaho. Yung kalalagayan natin sa ngayon ay na kung saan nalabanan pa rin natin yung matinding kahirapan ay dala ng yung ating mga kababayang nasa ibang bansa na doon bibigay ng kanilang serbisyo, mga overseas workers natin ay iuwi sa ating bansa para masuportahan yung ating ekonomiya, yung agricultural sector natin. At yung stimulus payo ay tinamaan noong mataas na inflation at pagliit ng ekonomiya o pagliit ng GNP sa kanyang kabuuan. Pagliit ng GNP natin, yung goods and services na pinuproduce natin na dati ay taon-taon ay lumalaki, ay halos nawala yung kanyang pagsulong. Kung ano lang na expected na taon-taon ay lumaki sapagkat hindi sasapat, hindi lalaki yung ating ekonomiya sapagkat taon-taon ay lumalaki ang ating populasyon. Yung Ondong at Pepeng ay bilyong halaga ng
infrastruktura at pribadong kabuhayan ng sinira nito ay magiging mabuting hudyat para mga negosyante ay maglaan negosyante sa loob ng ating bansa at negosyante sa labas ng ating bansa ay muli ay ilabas yung kanilang mga kapital para na siyang magpapalaki ng ating ekonomiya.